Ang mga videong inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Top 5 Ghosts Caught on Tape for Rest House Revisited. Muli nating bisitahin ang isang abandonadong rest house na puno ng lagim at kababalaghan. Ito rin mismo ang rest house na binisita ni Adventure Dax sa nagdaang episode kung saan kay raming kababalaghan ang naganap. Ngunit ngayon sasamahan natin ang isa pa sa mga nagsisimulang urban explorer at ghost hunter ng bansa na si Santiago TV. Ipinakita sa atin ni Santiago TV ang ilan sa mga parteng hindi napakita ni Dax, gaya ng hugis-pusong swimming pool sa may entrance ng bahay. Ngunit ang parehas na bahay pa rin ang natagpuan ni Santiago TV. Kita pa naman daw siya pero natakpan na daw siya ng mga damo. Tunog yung anong pinto. Ano itong pinto guys? Anong tao? Tunog yung pinto. At parehas na kababalaghan rin ang kanyang natagpuan. Matatandaan ang pintong ito rin ang gumagalaw at kumakalabog mag-isa noong bumisita si Dax sa abandonadong rest house at ngayon ay nasasaksihan naman ito ni Santiago. Nagpatuloy lang sa paglilibot ng bahay si Santiago hanggang sa may sipilyo pang natira. Hindi ko alam kung yung sipilyo na to ay part pa to ng history, no? O kung baka bago lang siguro yan. Pero luma na rin yung itsura. History, no? O kung baka history, no? O kung baka isang mahina ngunit kakaibang boses ang narinig sa banyo. At habang iniisa-isa niya ang mga materyales na bumubuo sa bahay. Parang ano siya, tela siya guys, pero hindi ko kasi masyadong alam yung about sa ganito eh. Pero ano to, isa to sa mga produktong Pilipinas kung tawagin. Ano yun? Ano yun? Tunog na naman yung ano. Tunog na naman yung pinto guys. Tunog na naman yung pinto. Anong tao? Tao ba dyan? Wala namang tao. Tumunog na naman ang walang kamatayang pinto. Dahil sa muling pagbisita sa haunted rest house na ito, napatunayan lang natin lalo ang misteryong bumabalot rito. Mga pusang ina. Marami tayong mga pamahiing nakalimutan na, ngunit mayroon pa ring mga superstitious practices na hanggang ngayon ay ginagawa pa rin ng iilan. Isa na rito ay ang hindi pagtuloy sa lakad kapag mayroong tumawid na itim na pusa sa inyong harapan sapagkat ito raw ay tanda o premonition na mayroong kamalasan o trahedyang magaganap. Pinaniniwalaang ang mga pusa rin ay may siyam na buhay kaya naman hindi katakatakang mas matalas ang kanilang pandama pagdating sa mga kakaibang pangyayari sa paligid at kung minsan maaaring sila mismo ang sanhi o saksi sa kababalaghan. Ang dalawang video ng inyong mapapanood ay parehas na ini-upload sa TikTok ni Simple Tatay kung saan kapwa saksi ang mga pusa sa paranormal events sa kanilang pamamahay. Sa unang video, makikita natin ang pusang si Mia na nakatayo sa kama at animo nakapose sa harap ng security camera. Ayon sa caption,
Ito ay isang paranormal sighting sa bahay ng tita ni Simple Tatay noong 2018. Maya-maya pa, may bibisita kay Mia. Makikita nating pagpasok ng isa pang pusa sa silid ay may ligaw na aninong nakasunod dito. Ngunit matitiyak nating hindi lang ito basta anino dahil kaya nitong buksang mag-isa ang pinto. Ang ikalawang pusang pumasok sa silid ay hindi raw sa may-ari ng bahay at pinaniniwala ang nakasunod dito ang ligaw na aninong nakikita rin sa video. In fact, may iba pang ligaw na pusa ang bumibisita sa bahay na ito. Ito ang isa pa. Sa video namang ito, isa pang pusa ang makikita natin. Ito ang isa pang pusang sumusunod-sunod kay Mia at ang isang ito ay misteryoso sa kanyang sariling paraan. Dahil kung ang nasa unang video ay nagdadala ng misteryosong anino ng tao, ito naman kayang maglahong parang bula. Kung opinyon ng isang video expert ang hihingin, maaari daw na mukhang biglang naglaho ang pusa dahil palyado sa pag-detect ng small movements ang security camera at mahusay na humalo ang kulay ng pusa sa driveway. Dahilan upang magmukha itong invisible. Ngunit kung pagbabasehan ng detalyeng madalas nang may nagaganap na kababalaghan sa bahay na may kinalaman ng pusa, maaaring paranormal activity nga ang nakuhaan ng camera. Ano't anuman, hahayaan naming ikaw ang magpasya. Ano ang sa tingin mo? Ikaw na ang humusga. Multo sa manukan. Tiyak na tatayo ang balahibo mo at magkakaroon ka ng goosebumps sa susunod nating video. At kung tatakbo ka, isa kang certified carrot chicken. Ang videong ito ay mula sa YouTube channel ni Joy Di Makulangan. Isa lang naman itong normal na vlog tungkol sa pagbisita niya sa isang poultry farm dahil nais niya sanang masaktuhan ng pangingitlog ng mga manok. At siyempre, para masaktuhan niya ang pangyayaring ito, kailangan niyang gumising ng mabilis pa sa pagtilaok ng mga tandang. Walang tao po. Ano yan? Walang katao-tao. Tapos wala tayo sa kabila. Tao. Mga bandang 4:00 ng madaling araw na ito sa probinsya at malabong may ibang tao kang makakasalubong. Ngunit maya-maya. Nakita mo ba yun? Tignan natin ng maigi. Sa unang tingin, hindi malabong magsasaka lang itong gumising ng maaga upang asikasuhin ang kabukiran. Ngunit isa pala itong babaeng may puting balabal sa ulo at habang nakatayo ito, makikita nating nakaturo lang siya sa kung saang direksyon. Mapapansin nating nabigla at natakot din si Joy ngunit minabuti na lamang niyang baliwalain at lagpasan ang nakita.
Ano o sino sa tingin mo ang misteryosong babaeng ito? Saan at bakit kaya siya nakaturo? Comment down below. As of making this video, ang Goosebumps Top 5 ay may mahigit kumulang 10,000 subscribers na at kami ay kinikilabutan sa bilis ng paglago ng ating munting komunidad. Kaya naman heto ang mga shoutouts para sa episode na ito. Maraming salamat ka Goosebumps. The Russian Forest. Sa susunod na video, dadalaw tayo sa kagubatan ng Russia kasama ang ghost hunter at YouTuber na si Tim Morozov. Sa masukal na gubat na ito, sari-saring kababalaghan at panganib ang kanyang nakatagpo. Tinatawag niya ang parte ng gubat bilang anomalous zone. Puno ng matatangkad ngunit baluktot na puno ang gubat na ito sa Russia. Sa gabi, mistulang mga nagtatangkarang sungay ang puno sa paligid. Ang pagbaluktot ng mga puno ay dahil sa gravity mismo ng Earth at bihira mong makikita itong mangyari sa kalikasan. Isa ito sa tanda ng pagiging maanomalya o misteryoso ng gubat. At ayon pa sa mga lokal na kwento, nagsimula ang lahat ng kababalaghan noong isumpa ng mga Tirkova witches sa isang ritual ang gubat na ito. Una munang sinurvey ni Tim ang paligid. Gamit ang compass ay inalam niya kung saan ang spot na pinakamainam upang isagawa ang mga paranormal tests. Naglapag din siya ng mikropono sa labas dahil napansin niyang masyadong tahimik sa gubat. Maya-maya pa ay handa na si Tim na magsagawa ng Ouija board experiment sa gitna ng gubat. Kaya inihanda na niya ang mga kagamitan. Ngunit bago pa man siya magsimula, Духи этого леса. isang anino ang animo na kasunod at nakamasid sa kanya. Вы можете со мной выйти на контакт? Sapagkat wala siyang makuhang response mula sa Ouija board, minabuti ni Tim na magsagawa ng ibang experiment. Ito naman ang walkie-talkie test. Итак, друзья, в данный момент на улицу снял 2 камеры и 1 рацию. Вторая рация у меня здесь. Сейчас попробую позадавать некоторые вопросы. Если в этом лесу есть духи, вы можете дать мне знак? Если тут кто-то есть, вы можете дать мне радиосигнал? Take note na napakatahimik ng gubat at walang kahangin-hangin nang malakas na gumalaw ang walkie-talkie na isinabit sa sanga. Naisip ni Tim na ulitin muli ang Ouija board experiment, ngunit hinala niya ay nakakaapekto ang liwanag upang hindi makipag-usap sa kanya ang spirits of the forest. Kaya naman this time, minabuti niyang patayin lahat ang ibang ilaw sa kanyang camp. Nang wala pa ring sagot sa board ay iniwan niya na lang ito out of boredom.
Dahil rito, pumped up na sinubok muli ang makipag-usap sa Ouija board, ngunit di inaasahan ang pagmumulan ng sagot. Духи этого леса. Вы тут? Кто здесь? Malinaw na walang sino man ang nasa walkie-talkie at the moment, ngunit may putol-putol na boses ang nagmula rito. Mahahalatang boses ito ng babae at hindi mo matiyak kung nagdarasal ba ito o umuusal ng isang ritual. Dahil rito ay nabagabag na ng tuluyan ang kanina ay naiinip na si Tim. Hindi na siya mapakali at hinahanap na niya kung sino o anuman ang nakasunod sa kanya at maya-maya pa. Может, это фонарик, тень откуда-нибудь показалась. Malinaw na mayroong nakasunod at nakikipaglaro kay Tim. Ang kailangan na lang niya ay masundan, mahabol at mahuli ito. Ngunit ang hindi niya alam. Nasa likod lang pala niya ito. Nang walang matagpuan, minabuti niyang bumalik sa tent. Ngunit pagbalik dito, Снова какой-то шорох, скрип. Сказала, уходи. mukhang ayaw na ng mga entity sa paligid ang pananatili ni Tim sa gubat. Wala nang mas lilinaw pa sa go away. Рация снова шатается. Сейчас проверю ее на Эми. Сигнала нет. Кто здесь? Кто здесь?
Ang biglaang malalakas na yabag at tunog ng mga nababaling sanga ay senyales na mukhang hindi lang iisang tao ang nakapaligid kay Tim. By this point, nakompromeso na ang kanyang kaligtasan. Malinaw nating mababakas ang takot sa kanyang mukha at mabibigla pa siya sa makikita niya. Здесь есть кто-нибудь? Твою ж мать. Это не человек. Это не человек. Napakaripas na lamang ng takbo si Tim papunta sa kanyang tent at nang maramdaman niyang may mensaheng papasok sa walkie-talkie ay inunahan na niya ito. Черт. Я сейчас видел собственными глазами. Передо мной проскочила. Кто вы? Что вам нужно? Хорошо. Я уйду. Sa tingin mo ba ay totoo ang lahat ng nangyari kay Tim sa gabing ito? Real or fake? Ikaw na ang humusga. The Floating Humanoid. Ang huling clip natin ngayong gabi ay maikli lamang, ngunit punong-puno ng hiwaga. Ito ay ni-upload ni user Spooky Boy sa subreddit na Humanoid Encounters, isang subreddit dedicated sa paghahanap ng proof tungkol sa mga humanoid o human-like alien life forms na maaaring palihim na nililibot ngayon ang planet Earth. At alam naman nating halos magkapatid lamang ang paranormal at extraterrestrial. Heto ang nakuhaan niyang video. Sa videong ito, malinaw nating makikita ang isang human-like figure na nagpapalutang-lutang sa kalangitan. Masasabi nating lumilipad ang taong ito at will at hindi lamang tinatangay lang dahil the whole time na nasa ere ito, nananatili lamang siyang nakatayo. Ang posibleng paliwanag dito ayon sa comment section ay isa itong mannequin na naka-attach sa isang drone. Ang mannequin na ito ay specifically made para ikabit sa drone bilang isang Halloween decoration at maaaring tinitesting lamang ang dekorasyon na ito. Gayunman, dahil hindi ganap na malapitan at na-identify ang flying object na ito, mananatili pa rin siyang isang UFO. Nariyan at nariyan pa rin ang posibilidad na ito ay isang flying humanoid alien o di naman kaya isang demonically possessed human being. One thing's for sure, lumilipad na naman ang isip niya. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebombstopstories@gmail.com at Facebook page. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na kung nais mong walang nilalang na bumisita sa iyo mamayang gabi.